Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 57, ang pahayag. Sa panahon ng mga apostol ang mga mananampalataya ng Kristiyano ay napuspos ng kasipagan at sigasig. Sa gayon ay walang pagod silang nagsikap para sa kanilang guro na sa medyo maikling panahon. Sa kabila ng matinding pagsalungat, ang ebanghelyo ng kaharian ay ipinarinig sa lahat ng tinatahanang bahagi ng mundo. Ang sigasig na ipinamalas sa panahong ito ng mga tagasunod ni Jesus ay naitala ng panulat ng inspirasyon para sa panghihikayat ng mga mananampalataya sa bawat panahon. Tungkol sa simbahan sa Efeso, na ginamit ng Panginoong Hesus bilang simbolo ng buong simbahang Kristiyano sa panahon ng mga apostol, ang tapat at tunay na saksi ay nagpahayag, "Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal, at ang iyong pagtitiis, at kung paanong hindi mo matiis ang mga masasama, at iyong sinubok ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, at hindi nga, at nasumpungan mo silang mga sinungaling, at iyong tiniis, at mayroon kang pagtitiis, at alang-alang sa aking pangalan ay nagpagal, at hindi nang lupaypay." Apokalipsis Kapitulo 2 versikulo 2-3. Sa una ang karanasan ng iglesia sa Efeso ay minarkahan ng pagiging simple at sigasig na parang bata. Ang mga mananampalataya ay naghangad na marubdob na sundin ang bawat salita ng Diyos, at ang kanilang mga buhay ay nagpahayag ng isang time, tapat na pag-ibig kay Kristo. Sila ay nagalak na gawin ang kalooban ng Diyos dahil ang tagapagligtas ay nasa kanilang mga puso bilang isang nananatiling presensya. Puno ng pag-ibig para sa kanilang manunubos, ang kanilang pinakamataas na layunin ay makakuha ng mga kaluluwa sa Kanya. Hindi nila naisip na mag-imbak ng mahalagang kayamanan ng biyaya ni Kristo. Nadama nila ang kahalagahan ng kanilang tungkulin, at, pinatimbang ng mensahe, sa lupa kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao, sila ay nag-alab sa pagnanais na dalhin ang masayang balita ng kaligtasan sa pinakamalayong hangganan ng lupa. At nalaman ng mundo na sila ay kasama ni Jesus. Ang mga makasalanang tao, nagsisi, pinatawad, nilinis, at pinabanal, ay dinala sa pakikipagtulungan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang mga miyembro ng simbahan ay nagkakaisa sa damdamin at pagkilos. Ang pag-ibig kay Kristo ay ang gintong tanikala na nagbigkis sa kanila. Sumunod sila upang makilala ang Panginoon ng higit at higit na ganap, at sa kanilang buhay ay nahayag ang kagalakan at kapayapaan ni Kristo. Dinalaw nila ang mga ulila at mga balo sa kanilang paghihirap, at iningatan ang kanilang mga sarili na walang dungeons mula sa mundo, na napagtatanto na ang kabiguan na gawin ito ay isang contradiction ng kanilang propesyon at isang pagtanggi sa kanilang manunubos. Sa bawat lungsod ang gawain ay isinagawa. Ang mga kaluluwa ay napagbagong loob, na nadama naman nila na dapat nilang sabihin ang hindi matatawaran na kayamanan na kanilang natanggap. Hindi sila makapagpahinga hanggang ang liwanag na nagpapaliwanag sa kanilang isipan ay sumisikat sa iba. Maraming mga hindi mananampalataya ang nalaman ang mga dahilan ng pag-asa ng Kristiyano. Ang mainit, inspiredong personal na panawagan ay ginawa sa mga nagkakamali, sa mga itinakwil, at sa mga yaong, habang nag-aangking alam ang katotohanan, ay mga maibigan sa kasiyahan ng higit kaysa mga maibigan sa Diyos. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon ang sigasig ng mga mananampalataya ay nagsimulang hamina, at ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa ay lumaki. Gumapang ang lamig sa loob ng simbahan. Nakalimutan ng ilan ang kahangahangang paraan ng pagtanggap nila ng katotohanan. Isa-isang bumagsak ang mga lumang standard bearers sa kanilang pwesto. Ang ilan sa mga nakababatang manggagawa, na maaaring nakasama sa mga pasanin ng mga pioneer na ito, at sa gayon ay naging handa para sa matalinong pamumuno, ay napagod sa madalas. Napaulit-ulit na mga katotohanan. Sa kanilang pagnanais para sa isang bagay na nobela at nakakagulat ay sinubukan nilang ipakilala ang mga bagong yugtong ng doktrina, na higit na nakalulugod sa maraming isipan, ngunit hindi naaayon sa mga pangunahing alituntunin ng ebanghelyo. Sa kanilang pagtitiwala sa sarili at espiritual na pagkabulag ay hindi nila naunawaan na ang mga saputismo na ito ay magiging sanhi ng marami na magtanong sa mga karanasan ng nakaraan, at sa gayon ay haantong sa kalituhan at kawalan ng pananampalataya. Habang ang mga huwad na doktrinang ito ay hinihimok, ang mga pagkakaiba ay lumitaw, at ang mga mata ng marami ay nabaling mula sa pagtingin kay Jesus bilang ang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya. Ang pagtalakay sa mga di mahalagang punto ng doktrina, at ang pagmumuni-muni ng mga kasiyasyang pabula ng imbensyon ng tao,
ay nag-ukol ng panahon na dapat sana ay ginugol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang mga masa na maaaring nahatulan at napagbagong loob sa pamamagitan ng isang tapat na paglalahad ng katotohanan ay pinabayaan na walang babala. Ang kabanalan ay mabilis na hamina, at si Satanas ay tila malapit ng manig sa mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo. Sa kritikal na panahong ito sa kasaysayan ng simbahan na si Juan ay sinentensyahan ng pagpapatapon. Hindi kailanman kinailangan ng simbahan ang kanyang boses gaya ngayon. Halos lahat ng dating kasamahan niya sa ministeryo ay dumanas ng pagkamartir. Ang nalabi ng mga mananampalataya ay nahaharap sa matinding pagsalungat. Sa lahat ng panlabas na anyuang araw ay hindi malayo kung kailan ang mga kaaway ng Iglesia ni Kristo ay magtatagumpay. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay gumagalaw ng hindi nakikita sa kadiliman. Sa pangangalaga ng Diyos, inilagay si Juan kung saan mabibigyan siya ni Kristo ng isang kahangahangang paghahayag ng kanyang sarili at ng banal na katotohanan para sa pagliliwanag ng mga simbahan. Sa pagpapatapon kay Juan, ang mga kaaway ng katotohanan ay umasa na patahimikin magpakailanman ang tinig ng tapat na saksi ng Diyos, ngunit sa Patmos ang alagad ay tumanggap ng isang mensahe, na ang impluwensya nito ay upang patuloy na palakasin ang simbahan hanggang sa katapusan ng panahon. Bagamat hindi pinalaya mula sa pananagutan ng kanilang maling gawa, ang mga nagpal-AS kay Juan ay naging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang maisakatuparan ang layunin ng langit, at ang mismong pagsisikap na patayin ang liwanag ay naglagay ng katotohanan sa matapang na kaluwagan. Sa Sabbath na nagpakita ang Panginoon ng kaluwalhatian sa ipinatapong apostol. Ang Sabbath ay sagradong iningatan ni Juan sa Patmos gaya noong nangangaral siya sa mga tao sa mga bayan at lungsod ng Judea. Inangkin niya bilang kanya ang mahahalagang pangako na ibinigay tungkol sa araw na iyon. Ako ay nasa espiritu sa araw ng Panginoon, ang isinulat ni Juan, at narinig ko sa likuran ko ang isang malakas na tinig, na parang trompeta, na nagsasabi, Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli. At ako ay bumaling sa tingnan mo ang boses na nakipag-usap sa akin. At nang lumingon ako, nakita ko ang 7 gintong kandelero, at sa gitna ng 7 kandelero isang tulad ng anak ng tao. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 10 hanggang 13. Saganang pinapabor ng minamahal na alagad na ito. Nakita niya ang kanyang guro sa Getsemani, ang kanyang mukha ay may marka ng mga patak ng dugo ng paghihirap, ang kanyang bisyo, nasira ng higit kaysa sinumang tao, at ang kanyang anyo ay higit kaysa sa mga anak ng tao. Isaias Kapitulo 52 versikulo 14. Nakita niya siya sa mga kamay ng mga sundalong Romano, nakadamit ng isang lumang damit na kulay ube at may koro ng tinik. Nakita niya siya na nakabitin sa krus ng Kalbaryo, ang layunin ng malupit na panunuya at pang-aabuso. Ngayon si Juan ay muling pinahintulutan na makita ang kanyang Panginoon. Ngunit gaanong nagbago ang kanyang anyo. Siya ay hindi na isang man of sorrows, hinahamak at ikinahihiya ng mga tao. Siya ay nakadamit ng isang damit na may makalangit na ningning. Ang kanyang ulo at ang kanyang mga buhok ay maputi na parang balahibo ng tupa, kasing puti ng nyebe, at ang kanyang mga mata, gaya ng ninggas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay tulad ng pinong tanso, na parang nasusunog sa isang hurno. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 14, 15, 17. Ang kanyang tinig ay gaya ng musika ng maraming tubig. Ang kanyang mukha ay kumikinang na parang araw. Sa kanyang kamay ay may 7 bituin, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tibak na may 2 talam, isang sagisag ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ang Patmos ay naging maningning sa kaluwalhatian ng muling nabuhay na Panginoon. At nang makita ko siya, ang isinulat ni Juan, ako ay nahulog sa kanyang paanan na parang patay. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi sa akin, huwag kang matakot. Talata 17. Si Juan ay pinalakas upang mamuhay sa piling ng kanyang niluwalating Panginoon. At bago ang kanyang nakakagulat na pangitain ay nabuksan ang mga kaluwalhatian ng langit. Siya ay pinahintulutan na makita ang trono ng Diyos at tumingin sa kabila ng mga labanan sa lupa, upang masdan ang puting damit na karamihan ng mga tinubos. Narinig niya ang musika ng makalangit na mga anghel at ang matagumpay na mga awit ng mga nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patuto. Sa kapahayagan na ibinigay sa kanya ay may nahayag na tagpo at tagpo ng kapanapanabak na interes sa karanasan ng mga tao ng Diyos,
at ang kasaysayan ng simbahan ay inihula hanggang sa pinakadulo ng panahon. Sa mga larawan at mga simbolo, ang mga paksang may malaking kahalagahan ay iniharap kay Juan, na dapat niyang itala, upang ang mga tao ng Diyos na nabubuhay sa kanyang kapanahunan at sa mga darating na panahon ay magkaroon ng matalinong pag-unawa sa mga panganib at tunggalian sa harap nila. Ang paghahayag na ito ay ibinigay para sa patnubay at kaliwan ng simbahan sa buong dispensasyong Kristiyano. Ngunit ang mga guro ng relihiyon ay nagpahayag na ito ay isang selyadong aklat at ang mga lihim nito ay hindi maipaliwanag. Kaya't marami ang tumalikod sa record ng propeta, na tumatangging mag-ukol ng panahon at pag-aaral sa mga misteryo nito. Ngunit hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga tao ay isaalang-alang ang aklat ng ganito. Ito ay, ang paghahayag ni Hesukristo, na ibinigay ng Diyos sa kanya, upang ipakita sa kanyang mga tagapaglingkod ang mga bagay na malapit ng mangyari. Mapalad ang bumabasa, pahayag ng Panginoon, at silang nangakikinig sa mga salita ng propesya na ito, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Mga talatang 1-3. Ako ay nagpapatutuo sa bawat tao na nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdadagdag sa mga bagay na ito, ay idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito, at kung ang sinuman ay alisin mo sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay, at sa banal na lungsod, at sa mga bagay na nakasulat sa aklat na ito. Ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, tunay na ako'y darating na madali. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 18 hanggang 20. Sa pahayag ay inilalarawan ang malalalim na bagay ng Diyos. Ang mismong pangalang ibinigay sa kinasihang mga pahina nito, ang Apokalipsis, ay sumasalungat sa pahayag na ito ay isang selyadong aklat. Ang paghahayag ay isang bagay na inihayag. Ang Panginoon mismo ang nagpahayag sa kanyang lingkod ng mga hiwagang nakapaloob sa aklat na ito, at idinisenyo niya na ang mga ito ay bukas sa pag-aaral ng lahat. Ang mga katotohanan nito ay para sa mga nabubuhay sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundong ito, gayon din sa mga nabubuhay noong mga araw ni Juan. Ang ilan sa mga eksenang inilalarawan sa hulang ito ay sa nakaraan, ang ilan ay nagaganap na ngayon. Ipinakikita ng ilan ang pagtatapos ng malaking labanan sa pagitan ng mga kapangyarihan ng kadiliman at ng prinsipe ng langit, at ang ilan ay naghahayag ng mga tagumpay at kagalakan ng mga tinubos sa lupa na ginawang bago. Huwag isipin ng sinuman, dahil hindi nila maipaliwanag ang kahulugan ng bawat simbolo sa pahayag, na walang silbi para sa kanila na hanapin ang aklat na ito sa pagsisikap na malaman ang kahulugan ng katotohanang nilalaman nito. Ang isa na nagsiwalat ng mga misteryong ito kay Juan ay magbibigay sa masigasig na naghahanap ng katotohanan ng patikim ng makalangit na mga bagay. Ang mga taong bukas ang puso sa pagtanggap ng katotohanan ay mauunawaan ang mga turo nito, at pagkakalooban ng pagpapalang ipinangako sa mga taong nakikinig sa mga salita ng propesyang ito, at tumutupad sa mga bagay na nakasulat doon. Sa pahayag ang lahat ng mga aklat ng Biblia ay nagtagpo at nagtatapos. Narito ang kapupunan ng aklat ng Daniel. Ang isa ay isang propesya, ang isa ay isang paghahayag. Ang aklat na tinatakan ay hindi ang Apokalipsis, kundi ang bahaging iyon ng propesya ni Daniel na may kaugnayan sa mga huling araw. Ang anghel ay nagutos, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan. Daniel Kapitulo 12 versikulo 4. Si Kristo ang nagutos sa apostol na itala kung ano ang bubuksan sa harap niya. Kung ano ang iyong nakikita, isulat mo sa isang aklat, utos niya, at ipadala ito sa 7 simbahan na nasa Asia, sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamos, at sa Tiatira, at sa Sardes, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Ako ang nabubuhay, at namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Isulat mo ang mga bagay na iyong nakita, at ang mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong kandelero. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 simbahan, at ang 7 kandelero na iyong nakita ay ang 7 simbahan. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 11, 18 hanggang 20. Ang mga pangalan ng 7 simbahan ay simbolo ng simbahan sa iba't ibang panahon ng Kristiyano.
Ang numero 7 ay nagpapahiwatig ng pagkakumpleto, at ito ay simbolo ng katotohanan na ang mga mensahe ay umaabot hanggang sa katapusan ng panahon, habang ang mga simbolo na ginamit ay nagpapakita ng kalagayan ng simbahan sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng mundo. Si Kristo ay binabanggit bilang naglalakad sa gitna ng mga gintong kandelero. Kaya sinasagisag ang kanyang kaugnayan sa mga simbahan. Siya ay palaging nakikipag-usap sa kanyang mga tao. Alam niya ang totoong estado nila. Inoobserbahan niya ang kanilang kaayusan, ang kanilang kabanalan, ang kanilang debosyon. Bagamat siya ay mataas na saserdote at tagapamagitan sa santuwaryo sa itaas, gayunpaman siya ay kinakatawan bilang lumalakad pataas at pababa sa gitna ng kanyang mga simbahan sa lupa. Sa walang pagod na pagpupuyat at walang humpay na pagbabantay, tinitingnan niya kung ang ilaw ng alinman sa kanyang mga bantay ay nagniningas o nawawala. Kung ang mga kandelero ay hahayaan lamang sa pangangalaga ng tao, ang kumukutitap na apoy ay malalanta at mamamatay, ngunit siya ang tunay na bantay sa bahay ng Panginoon, ang tunay na tagapagbantay ng mga korte ng templo. Ang kanyang patuloy na pag-aalaga at nagpapanatili ng biyaya ang pinagmumulan ng buhay at liwanag. Si Kristo ay kinakatawan bilang hawak ang 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Tinitiyak nito sa atin na walang simbahang tapat sa tiwala nito ang nangangailangan ng takot na mawala, dahil walang bituin na may proteksyon ng omnipotence ang maaagaw sa kamay ni Kristo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 1. Ang mga salitang ito ay binibigkas sa mga guro sa simbahan, sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng mabibigat na responsibilidad. Ang matamis na impluwensya na dapat maging sagana sa simbahan ay nakatali sa mga ministro ng Diyos, na maghahayag ng pag-ibig ni Kristo. Ang mga bituin sa langit ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pinuno niya sila ng liwanag. Siya ang gumagabay at nagtuturo sa kanilang mga galaw. Kung hindi niya ito gagawin, sila ay magiging mga fallen star. Kaya sa kanyang mga ministro, sila ay mga kasangkapan lamang sa kanyang mga kamay, at ang lahat ng kabutihan na kanilang nagagawa ay ginagawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan nila ang kanyang liwanag ay sumisikat. Ang tagapagligtas ay ang kanilang kahusayan. Kung titingin sila sa kanya tulad ng pagtingin niya sa Ama, magagawa nilang gawin ang kanyang gawain. Habang ginagawa nila ang Diyos na kanilang pag-asa, ibibigay niya sa kanila ang kanyang ningning upang maaninag sa mundo. Sa maagang bahagi ng kasaysayan ng simbahan ang misteryo ng kasamaan na inihula ni Apostol Pablo ay nagsimula sa nakapipinsalang gawain nito, at habang ang mga bulang guro na tungkol sa kanila ay binalaan ni Pedro sa mga mananampalataya, ay hinimok ang kanilang mga maling pananampalataya, marami ang nahuli ng mga maling doktrina. Ang ilan ay nanghina sa ilalim ng pagsubok at natuksong talikuran ang pananampalataya. Noong panahong ibinigay kay Juan ang paghahayag na ito, marami ang nawala ng kanilang unang pag-ibig sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ngunit sa kanyang awa ay hindi iniwan ng Diyos ang simbahan upang magpatuloy sa isang tumalikod na kalagayan. Sa isang mensahe ng walang katapusang lamang ay inihayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanila at ang kanyang pagnanais na tiyakin nilang magtrabaho para sa kawalang hanggan. Tandaan, pakiusap niya, kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin ang mga unang gawa. Verse 5. Ang simbahan ay may depekto at nangangailangan ng mahigpit na pagsaway at pagkastigo, at si Juan ay nabigyang inspirasyon na magtala ng mga mensahe ng babala at pagsaway at pagmamakaawa sa mga yaong, nakalimutan ng mga pangunahing alituntunin ng Ebanghelyo, ay dapat magsapanganib ng kanilang pag-asa sa kaligtasan. Ngunit palaging ang mga salita ng pagsaway na nakita ng Diyos na kailangang ipadala ay binibigkas sa magiliw na pag-ibig at may pangako ng kapayapaan sa bawat nagsisisi na mananampalataya. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan, at tumutuktok, sabi ng Panginoon, kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya, at haapong kasalo niya, at siya'y kasama ko. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 20. At para sa mga nasa gitna ng labanan ay dapat panatilihin ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang propeta ay binigyan ng mga salita ng papuri at pangako, alam ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto, at walang sinumang makapagsasara nito, sapagkat ikaw ay may kaunting lakas, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinela ang aking pangalan. Dahil tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis,
iingatan din kita mula sa oras ng tukso, na darating sa buong mundo, upang subukan ang mga nananahan sa lupa. Ang mga mananampalataya ay pinayuhan, maging mapagbantay, at palakasin ang mga bagay na natitira, na handang mamatay. Narito, ako'y madaling pumaparito, ingatan mo ang nasa iyo, upang walang sino mang kumuha ng iyong korona. Mga bersikulo 8, 10, 2, 11. Sa pamamagitan ng isang nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang kapatid, at kasama sa kapigatian, Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 9, na inihayag ni Kristo sa kanyang simbahan ang mga bagay na dapat nilang pagdusahan para sa kanyang kapakanan. Sa pagtingin sa ilalim ng mahabang siglo ng kadiliman at pamahiin, nakita ng matandang pagkatapon ang maraming dumaranas ng pagkamartir dahil sa kanilang pag-ibig sa katotohanan. Ngunit nakita rin niya na siya na umalali sa kanyang mga naunang saksi ay hindi pababayaan ang kanyang tapat na mga tagasunod sa mga siglo ng pag-uusig na dapat nilang lampasan bago ang pagtatapos ng panahon. Huwag kang matakot sa mga bagay na iyong pagdudusahan, pahayag ng Panginoon, masdan, itatapon ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo ay masubok, at magkakaroon ka ng kapigatian, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Apokalipsis Kapitulo 2 versikulo 10. At sa lahat ng tapat na nagsusumikap laban sa kasamaan, narinig ni Juan ang mga pangakong binitiwan, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. Siya na magtagumpay, siya rin ay daramta ng puting damit, at hindi ko aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama, at sa harap ng kanyang mga anghel. Ang magtagumpay ay ipagkakaloob ko na maupong kasama ko sa aking luklukan, kung paanong ako naman ay nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Verse 2, 3:5, 21. Nakita ni Juan ang awa, ang lamang, at ang pag-ibig ng Diyos na pinaghalo sa kanyang kabanalan, katarungan, at kapangyarihan. Nakita niya ang mga makasalanan na nakatagpo ng isang ama sa kanya na kung saan ang kanilang mga kasalanan ay nagpatakot sa kanila. At tumingin sa kabila ng kasukdulan ng malaking labanan, nakita niya sa Sion, sila na nakamit ang tagumpay, nakatayo sa dagat ng salamin, na may mga alpa ng Diyos, at umaawit ng awit ni Moises, at ng Kordero. Ang tagapagligtas ay iniharap kay Juan sa ilalim ng mga simbolo ng leon ng tribo ni Juda, at ng isang kordero na parang pinatay. Apokalipsis Kapitulo 5 versikulo 5, 6. Ang mga simbolong ito ay kumakatawan sa pagkakaisa ng makapangyarihang kapangyarihan at mapagsakripisyong pag-ibig. Ang leon ng Juda, na lubhang kakilakilabot sa mga tumatanggi sa kanyang biyaya, ay magiging kordero ng Diyos sa mga masunurin at tapat. Ang haligi ng apoy na nagsasalita ng takot at puot sa lumalabag sa batas ng Diyos ay isang tanda ng liwanag at awa at pagpapalaya sa mga tumutupad sa kanyang mga utos. Ang bisig na malakas para saktan ang mapanghimagsik ay magiging malakas upang iligtas ang tapat. Ang bawat tapat ay maliligtas. Isusugaw niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 31. Kung ihahambing sa milyon-milyong tao sa daigdig, ang bayan ng Diyos ay magiging isang maliit na kawan, gaya ng dati, ngunit kung sila ay minindigan para sa katotohanan na ipinahayag sa kanyang salita, ang Diyos ang kanilang magiging kanlungan. Nakatayo sila sa ilalim ng malawak na kalasag ng omnipotence. Ang Diyos ay palaging mayorya. Kapag ang tunog ng huling trompeta ay tumagos sa bilangguan ng mga patay, at ang matuwid ay lalabas na may tagumpay, na sumisigaw, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Unang mga taga-Korinto Kapitulo 15 versikulo 55, nakatayo noon kasama ng Diyos, kasama ni Kristo, kasama ng mga anghel, at kasama ng tapat at totoo sa lahat ng edad, ang mga anak ng Diyos ay magiging malayo sa karamihan. Ang mga tunay na disipulo ni Kristo ay sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng matitinding labanan, nagtitiis sa pagtanggi sa sarili at nakakaranas ng mapait na pagkabigo, ngunit ito ay nagtuturo sa kanila ng pagkakasala at sa aba ng kasalanan, at sila ay naakay upang tingnan ito ng may pagkasuklam. Mga nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, sila ay nakatakdang maging kabahagi ng Kanyang kaluwalhatian.
Sa banal na pangitain nakita ng propeta ang pinakahuling tagumpay ng nalalabing simbahan ng Diyos. Sumulat siya, nakita ko ang parang dagat na salamin na hinaluan ng apoy, at ang mga nagtagumpay, ay nakatayo sa dagat ng salamin, na may mga alpa ng Diyos. At kanilang inaawit ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero, na nagsasabi, dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at totoo ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga banal. Apokalipsis Kapitulo 15 versikulo 2-3. At tumingin ako, at narito, ang isang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon, at kasama niya ang 144,000, na may pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 1. Sa mundong ito ang kanilang mga isip ay inilaan sa Diyos, pinaglingkuran nila siya ng may talino at may puso, at ngayon ay nilalagay niya ang kanyang pangalan sa kanilang mga noo. At sila ay maghahari magpakailanman. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 5. Hindi sila pumapasok at lumalabas bilang mga namamaalamos ng lugar. Sila ay kabilang sa bilang kung saan sinabi ni Kristo, halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa pagkakatatag ng mundo. Tinatanggap niya sila bilang kanyang mga anak, na nagsasabing, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mateo Kapitulo 25 versikulo 34-21. Ito ang mga sumusunod sa kordero saan man siya pamaron. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao, bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 4. Ang pangitain ng propeta ay naglalarawan sa kanila na nakatayo sa bundok Sayon, nakabigkis para sa banal na paglilingkod, nakadamit ng puting lino, na siyang katwiran ng mga banal. Ngunit ang lahat ng sumusunod sa kordero sa langit ay dapat na sumunod muna sa kanya sa lupa, hindi nang may pagkabalisa o pabago-bago, ngunit sa mapagtiwala, mapagmahal, kusang pagsunod, gaya ng pagsunod ng kawan sa pastol. Narinig ko ang tinig ng mga alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa, at sila'y umawit na parang isang bagong awit sa harap ng luklukan, at walang sinumang makakatuto ng awit na iyon kundi ang 144,000 na tinubos mula sa lupa. Sa kanilang bibig ay walang nasumpungang daya, sapagkat sila'y walang kapintasan sa harap ng luklukan ng Diyos. Mga bersikulo 2-5. At akong si Juan ay nakita ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit mula sa Diyos, na nakahandang gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawa. Ang kanyang liwanag ay parang isang bato na pinakamahalaga, maging tulad ng isang batong jasp, malinaw na parang kristal, at may pader na malaki at mataas, at may 12 pintuang daan, at sa mga pintuang daan ay 12 anghel, at mga pangalang nakasulat doon, na siyang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Ang 12 pintuan ay 12 perlas, bawat pintuang daan ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na parang malinaw na salamin. At wala akong nakitang templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang templo niyaon. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 2, 11, 12, 21, 22. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naruroon, at ang kanyang mga lingkod ay maglilingkod sa kanya, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay malalagay sa kanilang mga noo. At hindi magkakaroon ng gabi doon, at hindi nila kailangan ng kandila, niliwanag man ng araw, sapagkat binibigyan sila ng Panginoong Diyos ng liwanag. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 3-5. Ipinakita niya sa akin ang isang dalisay na ilog ng tubig ng buhay, malinaw na gaya ng kristal, na lumalabas sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan niyaon, at sa magkabilang panig ng ilog, ay nandoon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 sari-saring bunga, at namumunga bawat buwan, at ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos, upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga bersikulo 1, 2, 14. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao,
At siya ay mininirahan kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay sa kanila, at maging kanilang Diyos. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 3. Dito nagtatapos ang Kabanata 57. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.